Pa-share naman mga Lodi. Heto na ang una na si Lodi Juanito Jr. Veloces, Lodi Roel Bauer, Lodi JP Mangubat, Lodi Michael John Marturilas ng Canlubang Laguna, Lodi Ramel Adolfo, Lodi Mark Anthony Rones, Lodi Romulo Zalda, Lodi Welman Estrada, Lodi Raymond Ten Chavez ng Cebu, Lodi Jam Ari Olveda, Lodi Jesse Guadayana, Lodi Joshua Zulweta, at sa jowa niya, Lodi Jessa Cabando ng San Carlos City Negros Occidental, Lodi Mark Joshua Lola Gacho, Lodi Meningco, Lodi Badoy Luyas ng Negros, Lodi Edsel Gamutan Happy Month Seri Lodi. Ika-18 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang gilid ng templo sa gitna ng hating gabi. Patuloy na sumusugod ang mga assassin kay Noah Guan sa walang tigil na pag-atake, sunod-sunod ang kanilang galaw na tila mga aninong sumasabay sa dilim ng gabi, habang si Rime ay tahimik lamang na nanunood sa di kalayuan, nakapirmi ang kanyang tingin sa bawat kilos ng labanan. Nakatitig siya ng may pagtataka habang ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa nagaganap na labanan, at kitang-kita sa kanyang mukha ang bakas ng pag-aalala na unti-unting lumalalim sa bawat segundo. At habang patuloy ang mabangis na sagupaan sa pagitan ng mga assassin at ni Noah Guan, dahan-dahan siyang napabulong sa sarili, hindi inaalis ang tingin sa lalaking walang tigil na lumalaban sa mga assassin na sino kaya siya para tulungan ako. Mula sa kanyang likuran ay mabilis na naiwasan ni Noah Guan ang paparating na paghampas ng espada sa pamamagitan ng bahagyang pagbaba ng kanyang katawan, na halos dumampi lamang sa kanyang likod ang talam. Napalaki ang mga mata nito sa nasaksihan. At hindi nito napigilan ang mapabulong sa sarili sa kanyang isipan, na alam ko na hindi siya isang ordinaryong master, pero hindi ko naisip na ganito pala siya kalakas. Ang dugtong ng kanyang isipan habang nananatiling nakapako ang kanyang tingin sa gitna ng labanan, at sa parehong sandali ay makikita ang napakabilis na pag-atake ni Noah Guan, na mula sa kanyang likuran ay biglang sumiklab ang galaw ng kanyang espada, halos hindi na masundan ng mata, at sa isang iglap ay tinapos niya ang assassin na nagtatangkang umatake sa kanya mula sa likod. At sa gitna ng kaguluhan, hindi nito napigil ang mapabulalas habang nakatitig kay Noah Guan. Ang boses nito ay may halong pagkalito na hindi maipaliwanag, na napasabi na Noah Guan, bakit mo? Bakit ka nakikialam sa amin? Ang galit na sigaw na kumawala sa hangin, kasabay ng biglaang pagsugod niya ng buong bilis, nakatutok ang espada sa unahan na tila handang tumagos sa kahit anong haharang. Mabilis na naharang ni Noah Guan ang malakas na paghampas ng assassin gamit ang kanyang sariling espada, at sa pagtagpo ng dalawang talam ay umalingaw-ngaw ang matinis na tunog ng bakal na nagbanggaan. Habang patuloy na nag-uumpugan, ang kanilang mga sandata at nagkakabit ang lakas sa bawat pagharang ni Noah Guan, mariing tumitig ang assassin sa kanya at muli siyang sumigaw, halos nanginginig sa galit at pagkalito, na bakit ka ba nakikialam? Tumugon siya habang tinamaan ni Noah Guan sa leeg ang assassin na sa totoo lang. Hindi ko rin alam kung bakit ko ito ginagawa. At pagkatapos, makikita ang langit na mapapakinggan ng sigaw ng sakit ng assassin. Hanggang sa mahinahong ibinalik ni Noah Guan ang kanyang espada sa kaluban na nakabitin sa kanyang likuran sa baywang. Tahimik niyang pinagmasdan ng assassin na pinatay niya, habang ang dating mabilis at magulong sagupaan ay napalitan ng mabigat na katahimikan na tila bumabalot sa buong paligid. Tumingin si Noah Guan sa gilid, at sa kanyang isip ay mariing sumagi ang mga salitang kung nagsimula na rito. Siguradong nagsimula na rin doon sa kabila. Dagdag pa niya habang napatingin sa kanyang unahan na sa bagay, hindi na yun mahalaga ngayon. Napatingin siya sa gilid nang may biglang napakinggan na boses na pumanet sa katahimikan ng paligid. Ito pala ay si Rime na dahan-daang lumapit sa kanya, at sa sandaling iyon ay agad siyang yumuko ng buong paggalang, habang ang boses niya ay nanginginig pa rin sa pinagdaan ng takot ngunit puno ng taus-pusong pasasalamat na nagsabing, salamat sa pagliligtas sa akin. Dahil sa iyo, nabuhay ako. Kaya't napahinto si Noah Guan at tahimik na tinitigan siya. Nang makita yun ni Rime, bahagyang nagtaka siyang napatitig din kay Noah Guan, tila sinusubukang basahin ang bigat ng katahimikan sa kanyang mukha. Namula si Noah Guan, at kahit pilit niyang pinanatiling matatag ang kanyang anyo ay hindi niya maikaila ang bahagyang pagkalito sa sariling reaksyon. Kaya sa kanyang isip ay pumasok ang tanong na hindi niya agad masagot, kung bakit sa gitna ng panganib at pagod ay tila may kakaibang bigat ang pagtingin niya kay Rime. Napasabi siya sa isip na dahil ba sa mga matang ito, ang dahilan kung bakit ako nayayanig.
Napangiwi na lang siya, bahagyang kumerba ang kanyang labi sa ilalim ng telang nakatakip sa kanyang bibig, na para bang pilit niyang itinatago ang anumang reaksyong gustong sumilay. Tumalikod si Nohagwan kay Rime, muling bumalik sa kanyang malamig at diretsyong anyo. At mahinahong sinabi na, magtungo ka sa direksyon ng Geniwe. Kaya't nagulat si Rime at nagtatakang napasagot ng, ano? Habang nakatingin si Rime sa kanya, sinabi pa niya na mahahanap mo roon ang iyong hinahanap. Mabilis namang napayuko ng ulo si Rime, at sa kabila ng pagod at gulo ng nangyari ay lumitaw ang malinaw na saya sa kanyang tinig habang paulit-ulit niyang sinabing, salamat. Maraming salamat. Na para bang sa mga salitang yun ay nailabas niya ang bigat ng takot na kanina lang ay bumabalot sa kanya. At pagkatapos, tahimik na naglakad si Nohagwan palayo, ang bawat hakbang ay mabigat ngunit diretso. Habang si Rime naman ay nanatiling nakatayo sa kanyang kinatatayuan, tahimik ding pinagmamasdan ang papalayong figure niya. At ilang sandali pa, ibinalik na ni Rime ang talukbong sa kanyang ulo, tinakpan ang kanyang mukha at inihanda ang sarili sa binigay na direksyon na binigay ni Nohagwan. Napatigil si Nohagwan at sinabi niya yun ay kung mabubuhay ka pa. Habang muling tiningnan niya si Rime na papalayo, at lumipat ang eksena sa isang malamig at madilim na silid sa ilalim ng kulungan, kung saan tanging mahihinang ilaw ng sulo ang sumasayaw sa batong pader habang maririnig ang mabigat at dahan-daang yabag ng paa na pababa sa hagdan. Ito pala ay mga sundalo na nakababa na sa ilalim ng kulungan. At naglakad ang mga ito na nakahanay, maayos at disiplinado, habang sabay-sabay na humahakbang sa makipot na pasilyo ng kulungan. Na tila ba sanay na sanay sa ganitong uri ng misyon. At ilang sandali pa ay tumigil ang mga ito, sabay-sabay na huminto sa gitna ng makipot na pasilyo na tila may iisang utos na biglang pumihil sa kanilang pag-usad. At dahan-daang binuksan ng isa sa mga sundalo ang kulungan ng ating bida, habang umalingaw-ngaw ang kalansing ng bakal at ang pagigik ng lumang kandado na tila matagal nang hindi ginagalaw. At may malamig na tingin ng sundalo sa kanya habang nakatayo sa bungad ng bukas na kulungan. At sa boses na walang emosyon ay maikli nitong sinabi, tumayo ka na, Song Baek. Makikita ang madilim na mukha ng ating bida habang dahan-dahan siyang tumingala mula sa loob ng selda. Ang mga mata niya ay mabigat at walang gaanong reaksyon. Habang muling binigkas ng maikli ng sundalo at walang paligoy-ligoy na, oras na para sa interogasyon. At ilang sandali pa ay makikita na silang naglalakad sa loob ng bakuran ng piitan, habang ang ating bida ay nasa gitna ng hanay na tila sinisigurong walang pag-aatras. 2 sundalo ang nasa likod niya at 3 naman ang nasa unahan na nakapwesto ng maingat at mahigpit ang pagkakahanay, habang ang kanyang mga kamay ay nakagapos ng kahoy. At makikita mula sa itaas ang kanilang paglalakad, ang buong hanay ng mga sundalo at ang ating bida na nakagitna sa kanila ay tila maliliit na figura sa loob ng malawak at malamig na bakuran ng piitan. Tahimik lang siyang naglalakad, nakagapos ang mga kamay, habang ang katahimikan niya ay mas lalong nagpapabigat sa hangin sa paligid nila. At sa gitna ng tahimik niyang paglalakad, napasabi siya sa kanyang isip, na may bahid ng pagdududa at pag-iingat, interogasyon, sa ganitong oras. Dagdag pa niya sa kanyang isip na kahit sa gitna ng labanan, hindi kami nag-iinterogasyon ng ganito kalalim ang gabi maliban na lang kung ito ay apurahan. Tsaka, ang kasalanan ko ay ang pagpatay sa isang nakakataas na opisyal. Dapat ay formal na pagsisiyasat ito ng mga matataas na opisyal. Pero bakit gumagawa sila ng interogasyon sa ganitong oras? Dagdag pa niya habang makikita ang mga paa ng mga sundalo na at higit sa lahat, ang kanilang mga yabag, masyadong tahimik. Hindi ito yabag ng mga sundalo, na makikita ang kanyang mga tingin na seryoso. Binulong pa niya na 3 sa harap, 2 sa likod, at habang patuloy siyang naglalakad ng tahimik, mapapansin sa likuran niya ang isa sa mga sundalo na tila mas mahigpit ang pagbabantay kaysa sa iba. Ang kamay nito ay bahagyang nakapwesto sa likod kung saan nakatago ang isang patalim. Sa gitna ng mabigat na paglalakad at ng tensyon na unti-unting sumisiksik sa paligid, bahagyang nagbago ang anyo ng kanyang pag-iisip at napasabi siya sa sarili, nagsisimula na. Agad na ginalaw niya ang kanyang paa, at sa isang mabilis na sinipa niya patalikod ang sundalong nasa kanyang unahan. Na ikinagulat ng nasa likod na kalaban. Tinamaan ito sa leeg ng isang lumilipat at mabilis na sipa na nagpaangat sa kanya sa hangin, dahilan upang mapabilang ang kanyang ulo at mawala ng balanse habang siya ay tila lumilipat pa atras dahil sa lakas ng impact.
Bumagsak ang kalaban sa sahig matapos matamaan ng malakas, at sa tindi ng pagkakatama ay agad itong nawalan ng malay, hindi na makakilos habang nakahandusay sa malamig na sahig. Agad na bumunot ng kanilang mga espada ang mga sundalo at sabay-sabay itong itinaas habang nakatutok at nakatingin sa kanya, handang sumugod anumang sandali. Napasabi naman siya, na may bahid ng kumpiyansa, na tamba na ang isa. Dagdag pa niya, na may matapang at hamon sa tinig, na kung sino man kayo, dapat ay bilasan niyo at sugurin ako. Naiinis naman itong sumigaw, na may halong galit, na baliw kang gagaw ka. At sinigaw nito ng malakas na lahat kayo, pabagsakin niyo siya. Kaya agad na sabay-sabay na sumugod ang lahat ng mga kalaban, puno ng galit at determinasyon ang kanilang mga kilos. Habang nakatayo lang ang ating bida sa kanilang gitna na nakaposas ang kamay ng kahoy. At ilang sandali pa, makikita ang bahid ng dugo sa pader, habang ang isa sa mga kalaban ay makikita na dumadaloy ang dugo mula sa kanyang bibig na tanda ng matinding pinsalang tinamo niya. At makikita ang kalaban na dahan-daang dumudulas pababa sa pader, habang unti-unting nawawala ng buhay at tuluyang ibigay ang kanyang katawan. At sinabi ng kalaban na kinagat niya sa leeg habang pilit na lumalaban sa huling hininga, mahina ngunit puno ng pangamba na sambit ng kalaban na isa kang halimaw, bago tuluyang hamina ang kanyang tinig. At makikita ang lahat ng sundalong kumuha sa kanya mula sa kulungan na nakabulagta sa paligid, wala ng malay at hindi na makakilos, habang ang isa sa kanila ay kinakagat sa leeg ng ating bida. Hinihingal siya habang nakayuko at nakakuba ang katawan, maririnig ang mabigat niyang paghinga matapos ang labanan, habang ang kanyang kinagat sa leeg ay bumagsak sa lupa at hindi na kumikilos. At tahimik siyang napatingin sa unahan. At naalala ang sinabi sa kanya ni Lee Tae-jung na hindi ka mamamatay ng tahimik. Dagdag pa nito na pati na ang babaeng yun. Habang nakatayo siya, sinabi pa niya na sigurado akong pakanan niya ito. Kailangan kong mapuntahan agad si Rine. Nagtataka naman siya nang may tinig siyang napakinggan na sinasabi na tunay kang ang halimaw. Tahimik namang lumingon ang ating bida sa kanyang likuran, maingat at alerto ang bawat galaw habang sinusuri kung may sumusunod o nagbabantang panganib sa kanyang paligid. At habang nakatingin siya ng malamlam at puno ng lamig sa mga mata. Mahinahon ngunit may mabigat na babala niyang sinabi na wala kang pasensya, at kung naghintay ka lamang sana ng kaunti, ako na mismo ang pupunta roon para harapin at kunin ang ulo mo nang walang pag-aatubili. Napasalubong naman ng kilay si Lee Tae-jung at sumagot na kahit anong isip ko, kailangang ako mismo ang pumunta rito para kunin ang ulo mo. Malas man o swerte, nagawa mong mabuhay, at itinuro siya nito at sinabi pa na panatilihin siyang buhay. At dalhin siya sa akin. Sinigaw pa ni Lee Tae-jung habang mariing napatikom ang kamao, na puno ng galit at determinasyon, na ako mismo ang kukuha sa ulo ng hayop na yan. Mabilis na sumugod ang mga ito patungo sa ating bida, sabay ang mabilis na tumugon ng isa na masusunod po. At dito na po nagtatapos ang 18 kabanata. ika-19 na kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita na pinagtutulungan ng dalawang alalay ni Lee Tae-jung ang ating bida, sabay-sabay ang kanilang pagsugod habang sinusubukang pabagsakin siya sa pamamagitan ng magkakasunod na atake. Ang bawat atake ng mga ito sa ating bida ay mabilis niyang naiiwasan, maagap at eksakto ang kanyang paggalaw habang paulit-ulit na sumasabay sa galaw ng kanyang mga kalaban nang hindi natatamaan. Dahil sa mga pangyayaring yon, mariing napatikom ng kamao si Lee Tae-jung at bahagyang nanginig sa galit habang pinipigilan ang sarili. Kitang-kita ang tensyon sa kanyang buong katawan. At hindi na nakatiis si Lee Tae-jung at bigla itong sumigaw ng puno ng inis at galit, ano ba ang ginagawa niyo? Isang taong naghihingalo na lang, hindi niyo pa rin makaya. Habang mariing nakatikom ang kanyang mga kamay at nanginginig sa labis na pagkadismaya sa nakikita niyang kabiguan ng kanyang mga tauhan. Habang unti-unti nitong itinaas ang kanyang espada, buong tapang at galit nitong isinigaw, lapastangang daga. Mabilis niyang naiwasan ang paghampas ng espada mula sa likuran. At sa isang iglap ay lumuhad siya sa sahig upang makaiwas sa atake, habang narinig niyang sigaw ng kalaban na panunuya, panay pa rin ang takas mo na parang daga, no? Habang patuloy itong sumusugod ng may halong pang-uuyam at galit. At mula naman sa harapan niya ay biglang tumusok ang isang kalaban, ngunit agad niya itong naiwasan sa pamamagitan ng mabilis na pag-urong,
Bahagyang humakbang paatras upang mailayo ang sarili sa dulo ng sandata at mapanatili ang tamang distansya laban sa sunod-sunod na pag-atake. Napatingin siya sa mga ito at napasabi sa kanyang isip, na ang mga taong ito, sila ang mga nandoon noong pagkakataong yun, dahilan upang bahagyang kumunat ang kanyang noo habang unti-unting bumabalik ang alaala ng nakaraan. At may mabilis na namang gumuhit sa kanyang gilid na agad niyang pinagmamasdan, habang tahimik niyang sinasabi sa kanyang isip na hindi niya yun. Napansin noon, ngunit ngayon ay malinaw na niyang nakikita na isa pala iyong pambihirang espada na nagtataglay ng kakaibang lakas. Dagdag pa niya sa kanyang isip habang muling winasiwas ng kalaban ang espada patungo sa leeg ng ating bida, na agad naman niyang naiwasan sa pamamagitan ng mabilis na pag-iwas at pag-urong, na napakahusay ng pagkakagawa nito kaya nanaisin pa niyang kunin ito at ipakita, pati na rin ay pa-demonstrate sa mga sundalo upang makita ang tunay nitong halaga. Ngunit, at sinabi niya sa kalaban, na may bahid ng panunuya at kumpiyansa sa kanyang tinig, na mukhang hamina ka na, o baka naman ako lang talaga ang mas lalong lumakas. Nainis ang kalaban sa narinig at napalaki ang mga mata, habang makikita ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay sa mahigpit na pagkakahawak sa kanyang espada, tila pinipigilan ang bugso ng galit na unti-unting umaapaw. At malakas na sinigaw nito, na puno ng galit at paghamak, lapastangang bata ka. Mabilis itong sumugod sa kanya habang itinutok ang espada. Ngunit nanatili lamang siyang nakatayo at kalmado, at sa gitna ng pag-atake ay sumigaw pa ang kalaban ng may pang-uuyam, tingnan natin kung hanggang kailan ka makakatakbo na parang daga. Habang papalapit ng papalapit ang talam sa kanya, tahimik niya itong pinagmasdan, nananatiling kalmado at walang bakas ng takot habang sinusuri ang bawat galaw ng kalaban. At bigla niyang naalala ang mga araw noong nakikipaglaban siya sa hangganan, kung saan maririnig ang ingay ng labanan at ang mabilis na yabag ng mga kabayong tumatakbo sa gitna ng kaguluhan. Sinabi niya habang papalapit ito sa kanya na nanatili siyang nakatayo, at kahit magaspang ang kanilang mga espada, alam niya sa sarili na hindi yun karaniwang mga sandata kundi mga espada ng lobo. Nakatingin siya sa mga ito na sinabi pa niya sa isip na sa kabilang banda, ang mga espada ng mga taong ito, sa unang tingin, ay mukhang matatalas at maayos ang pagkakayari. Na mabilis na humihiwa ang kalaban sa hangin. Dagdag pa niya, sa isip na pero sa huli, mga espada silang walang dangal. Na malakas na sumisigaw ito na mamatay ka na. Isang malakas na atake ang biglang sumunod, na tila diretso at walang pag-aatubiling papatama sa ulo ng kalaban, habang mabilis itong bumababa at umaandar sa hangin ng may mabigat na puwersa. Umikot sa hangin ang kalaban dahil sa matinding lakas ng sipa ng ating bida, bago ito bumagsak ng malakas sa lupa at gamulong pa dahil sa impact. Agad na nawala ng malay ang kalaban habang bahagyang nakakuba ang kanyang katawan. At mapapansing may bahagyang enerhiya na tila kumakalat mula sa kanya. Malakas namang napasigaw ang isang kalaban, Big Brother, habang kitang-kita ang gulat at pag-aalala sa nangyari. Habang nakatayo lang ang ating bida at ang espada ay makikita sa kanyang ibaba, sinabi niya sa kanyang isip na ang espada ng isang mandirigmang ipinagpalit ang dangal para sa kapangyarihan ay sandata ng isang sunod Sanyerin. Natahimik niya itong sinabi habang nakatingin sa ibaba. Malakas na tumalon ang kalaban sa likuran niya. Sabay taas ng espada na handang ihampas sa ating bida, habang isinisigaw ng buong galit, hayop ka, ang lakas ng loob mo. Agad namang kinuha ng ating bida ang espada sa sahig sa pamamagitan ng mabilis at eksaktong galaw ng kanyang paa, na maingat niyang naipwesto upang maiangat pataas ang sandata at makuha ito sa tamang oras. Umangat ito sa kanyang harapan, mabilis at eksakto ang pagkakagalaw na tila sinanay na paulit-ulit, habang nananatiling nakatutok ang kanyang atensyon sa nalalapit na banta sa kanya. Agad niya itong hinawakan gamit ang nakaposas na kamay, at sa isang mabilis at eksaktong galaw ay itinurok niya ito patalikod, at sa tamang sandali ay tumama ang sandata sa likod ng kalaban habang ito ay nasa ere, dahilan upang maputol ang pag-atake nito at mawala ng balanse sa hangin. Na agad na tumalsik ang mga dugo nito sa hangin. Napaluhod siya habang ang lalaki ay tuluyang tumigil sa pag-atake. Nananatiling nakaturok ang espada sa katawan nito habang unti-unting humihina ang galaw at lumalalim ang katahimikan sa paligid. At pagkatapos, makikita itong samuka ng dugo, habang unti-unting humihina ang katawan nito at nawawala ang lakas sa pagkakatayo. Bumagsak ito sa sahig, at unti-unting kumalat ang dugo sa malamig na sahig habang mahina pa nitong naibulong, isa kang hamak na gago,
bago tuluyang hamina ang kanyang tinig at hindi na kumilos. Pinagpapawisan naman si Lee Taejong na napalaki ng mata na hindi makapaniwala. At sinabi nito sa isip habang nakatingin sa kanya na hindi maaari, lahat ba sila ay natalo niya? At nang inig ang tuhod nito na bahagyang napaatras. At napasabi pa ito sa isip habang napatingin ang ating bida sa kanya, hindi tao ang lalaking ito. Isa siyang halimaw, kasabay ng panginginig ng buo niyang katawan dahil sa takot at tensyon, napalunok siya ng laway habang nakangiwi ang kanyang bibig, at sa gitna ng pangamba ay mabilis siyang kumilos at sinabi sa sarili na kailangan na niyang tumakas. Nagmamadali itong tumakbo papalayo, halos mapatid at madapa sa bawat hakbang dahil sa labis na takot at pagmamadali, habang pilit na inilalayo ang sarili sa pinanggalingang panganib. Nakatingin ang ating bida sa kanya habang sinasabi sa kanyang isip na napakahangal. Sa tingin mo ba talaga ay makakaligtas ka pagkatapos mong gumawa ng ganito kalaking gulo? Bigla namang nagulat ang ating bida sa kanyang nakita, sandaling natigilan at hindi agad nakagalaw dahil sa bigat ng kanyang nasaksihan. Mula sa direksyon na yon, makikita ang isang anino na unti-unting lumilitaw sa dilim, na ikinagulat din ni Lee Taejong. Ito pala ay si Rimei, na halatang nagulat din sa kanyang nakita, sandaling natigilan habang pinoproseso ang nangyayari sa kanyang harapan. At napasabi siya ng mahina na songga. Hindi naman makapaniwala si Song Baek nang biglang dumating siya dito at napasabi na lang sa kanyang sarili na si Rimei ba yun? Bakit narito siya? Masayang napasabi naman si Lee Taejong na mabilis na tumakbo papunta kay Rimei na sinasabi pa na hahaha. Hindi talaga ako pinabayaan ng langit. At nang mapansin yun ng ating bida, malakas na sinigaw niya na Rimei. Tumakbo ka na. At mabilis na lumapit si Lee Taejong at agad na hahawakan si Rimei, na ikinagulat nito dahil sa biglaan at mabilis na kilos niya, dahilan upang sandaling matigilan si Rimei sa gulat. At makikita ang mukha ni Lee Taejong na nakangisi ng todo, may halong kumpiyansa at tusong pag-iisip habang sinasabi niya sa kanyang isip na hanggat hawak niya ang bata. Ang halimaw na yon ay mapipilitang sumunod sa kanya. Ngunit bigla na lamang may tumamang mga mabilis na guhit sa hangin sa kanyang mukha. At sa isang iglap, tila sumabog ang katawan nito mula sa lakas ng atake, at ang gumawa pala nito ay si Jiang Maso na may suot na maskara sa mukha, na biglang lumitaw sa gitna ng kaguluhan. Napalaki naman ang mga mata ng ating bida sa kanyang nakita, sandaling natigilan at hindi makapaniwala sa biglaang pangyayari sa kanyang harapan. Mula sa ere, makikita si Jiang Maso na nakapwesto habang inilalabas ang kanyang enerhiya. Samantalang sa ibaba ay magulo ang eksena at unti-unting kumakalat ang tensyon sa paligid matapos ang biglaang pangyayari kay Lee Taejong, na nag-iwan ng mabigat na katahimikan sa hangin. Bumaba si Jiang Maso sa sahig ng mahinahon ngunit mabigat ang presensya, habang ang dugo sa sahig ay unti-unting kumakalat at nag-iiwan ng nakakakilabot na katahimikan sa paligid. Tumingin sa gilid ito at sinabi na hangal na tao, "Napakaraming beses na kitang binalaan." At ilang sandali pa, pinagalaw niya ang kanyang sandata. At sa isang kisap mata ay mabilis itong pumulupot sa kanyang braso na parang isang ahas, mahigpit ang pagkakabalot nito habang pilit na kinokontrol ang kanyang galaw. Inunat niya ang kanyang kamay habang sinasabi na gayunpaman, "Dahil sa iyo, mas madali ko na itong matatapos." Tumitig si Jiang Maso kay Rimei ng tahimik. Walang imik at mabigat ang kanyang presensya, habang tila sinusuri niya ito sa gitna ng katahimikan. Napatingin din si Rimei sa kanya nang may pagtataka. Habang nakatitig sa kanya si Jiang Maso napasabi o na ha. Dagdag pa niya na kulang ang mga tsismis para ilarawan ka. Nagtataka naman si Rimei sa kanyang narinig. Habang papalapit ito sa kanya sinasabi ni Jiang Maso na ngayon naiintindihan ko na kung bakit hindi mapakali ang mga lalaki sa kabisera. Sapat ang ganda mo para pabagsakin ang isang bansa. Napasabi naman si Rimei sa kanyang isip habang may gulat sa mukha na anong nangyayari. Hindi ko maigalaw ang katawan ko. Nakatitig sa kanya si Jiang Maso habang sinasabi sa isip na kung gagamitin ko ang batang ito, mapapasakin ng emperador at mapapabagsak ko si Dongbang Chanho. At pagkatapos, makikita na inangat ni Jiang Maso ang kanyang kamay patungo kay Rimei, habang unti-unting naglalabas ng enerhiya na nagdudulot ng mabigat at nakakapresurang pakiramdam sa paligid. At sinabi ni Jiang Maso sa kanya na hawakan mo ang kamay ko. Ibibigay ko sa iyo ang buong mundo. At dito na po nagtatapos ang 19 na kabanata.